programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Mga kapamilya, kumusta? Welcome back sa aking munting channel. Narito ang aabangan natin sa FVJ Batang Quiapo. Ibinalita na sa telebisyon na nasawi na si Nanita at Marsing, pero bago pa man ang lahat ay nakapagsalita pa sila. Inuulat na sila ang itinuro ng mga gerero na mandaraya at tungkol sa food poisoning. Galit na galit si Tanggol sa mga gerero nang napanood nga ito. Balik sa alaala ni Tanggol ang pag-amin ni Marsing at Nita bago pa man sila nasawi. Binsi ni Tanggol na magsabi sila ng totoo sa reporter. Matapang na sinabi ni Marsing at Nita sa reporter na ang mga gerero ang nag-utos sa kanila na tipirin ang mga relief goods. Binaliktad sila ng mga gerero kaya sila ang nasisi ng mga tao. Idinagdag din ni Nita na nandaraya ang mga gerero sa eleksyon dahil nambili nga daw ito ng boto ng mga tao. At dinaya umano ng mga gerero ang resulta ng eleksyon kaya natalo si Tanggol. Sa kabilang banda, naghahanap ng matibay na ebidensya si Mauro laban kay Roberto. Kabayaran na rin ni Roberto sa pagbagsak niya ni Mauro noon. Kinuha ni Mauro ang kanyang cellphone at nagbibideo ito. Sa di inaasahan, biglang dumating si Kidlat at kitang-kita ni Kidlat ang pagbibidyo ni Mauro. Nagtataka si Kidlat sa kilos na ipinapakita ni Mauro. Kaya agad niya itong nireport kay Lucio. Napaisip na lang si Lucio, baka daw napasukan na sila ng daga sa loob. Kaya naman nang makauwi na si Mauro sa kanilang bahay, agad pala siyang sinundan nila ni Lucio. Sa pag-uwi ni Mauro, sakto namang nadatnan niya si Tanggol na nag-uusap sila ni Punggay. Galit na galit si Tanggol dahil sa kasamaan ng mga gerero. Sumabat naman si Mauro na mayroon siyang ebidensya laban sa mga gerero. Ilabas niya ang cellphone at agad niya itong pinakita kay Tanggol. Bago pa man makita ni Tanggol ang gusto sanang ipakita ni Mauro sa kanya, biglang dumating si Lucio at sumigaw ito sa labas ng kanilang bahay. Agad na pinaulanan ng bala ni Lucio ang bahay ni Mauro. Bilis na nagsing takbuhan ang mga tao sa loob ng bahay. Agad namang ibinigay ni Punggay ang armas kay Tanggol. Ring pinapaputukan ni Tanggol ang grupo ni Lucio. Kaya dito matinding bakbakan at nagkapalitan na naman sila ng putukan. Di inaasahang pangyayari, biglang natamaan si Linda kaya napabagsak na lang ito. Napasigaw si Mauro kay Linda at walang tigil na iyak ni Dimples at Punggay. Mamamaalam na nga ba si Linda sa kanyang pamilya? Yan ang ating pakatutukan mga kaibigan at sabay-sabay nating aabangan. Ito lang sa FVJ Batang Quiapo. Huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.